nakaraan ay tungkol sa numero. Oh, ngayon. Ang pagdinig ngayon Oh, tungkol sa pagkatao. oh. Hindi lamang kung saan napunta ang pera. Okay lang yon tungkol sa pagkatao ni BP Sara. Bira lang yon yung mga buaya mag-usap tungkol sa tao. Dito pag magkaharap-harapan yung mga buaya, ang pag-usapan nila tao. Hoy, ready bay, buisit ka. Huwag ganun. Tao rin sila. Oh, tao din pala. Akala ko buhaya. Bira lang kasi mangyari yon na pag ang buhaya mag-usap, tao pinag-usapan. Kakano ko naman, no? Ito po, mga kababayan, si Chairwoman Luistro dito sa Justice Committee sa Kamara ngayong araw ng Miyerkules, April 29, 2026, binasahan ng hatol si BP Sara. Abang tinapos ko to, pinakinggan ko to mga kababayan, investigasyon ba to or hatol? Dahil lahat ng mga sinasabi nila, pinatutuhanan nila. Hinatulan nila, nagbabasa na ng hatol. Hindi pa tapos final hearing pa nila ngayon. Pero bago sila mag-umpisa sa isa pang ebidensya daw nila at ang gusto nilang buksan ang kahon, ay may hatol na binasa si Luistro. Pabira, oh. Okay, bago tayo magpatuloy mga kababayan, 30 minutes talaga tong daldal niya rito, yung basa niya na hatol. Ipi-play natin to mga kababayan, pakinggan ho natin. Dahil baka karamihan na napapanood lang, dahil boring talaga to para sa akin lang. Walang kakwenta-kwenta itong binatbat niya rito. Dahil puro lamang ito akusasyon. Nag-akusa pa lang sila, naghahanap pa lang sila ng probable cause, pero ang dating nila ay hinahatulan na nila. So, pakinggan natin dito si Madam Luistro dahil sayang itong kalahating oras na daldal ni Madam. Go! Itutuloy natin ngayon ang pagdinig na ito. But before we move forward, it is important, once again, that we look back. Dahil ang bawat hakbang natin ngayon ay nakatayo sa mga ebidensang nailatag na sa mga nakaraang pagdinig. Noong April 22, matatandaan na marami tayong mga resource persons. Ang Ombudsman, ang Anti-Money Laundering Council or AMLC, ang Securities and Exchange Commission or SEC, at ang Bureau of Internal Revenue o BIR. Sa pagdinig na yon, we entered what we describe as the territory of forensic truth. Yes. Kung saan hindi opinyon ang nangingibabaw. Hindi haka-haka, kundi opisyal na record. Mga record na May mali ba sa record? at ang mga numerong iyon ay nagsalita. Ngayon lang ako nakarinig, yung numero na nagsasalita. Bagay ang malinaw na lumitaw. Una, ang mga salin na walang cash o cash deposit. We began with the Office of the Ombudsman,
which confirmed the Vice President's submission of SALENS. Ito yung tinatawag natin na Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Kapansin-pansin na mula 2016 hanggang 2024, Ano ba yung 2016? Ipitsabol si BP Sara? net worth ng Vice Presidente mula 34 million patungong 88 million. Ngunit Hindi pa kasama yung 8 million mo dyan. na mula 2019, zero cash o cash deposits ang idineklara. Wala kahit 5. Kaya hindi maiwasan ni Congressman Joel Chua na magsabi, di wow. O di wow ka din. Ito mga kabayan. Tapusin lang natin to. O cash deposit. Tama po ang dinig ninyo. Walang cash sa bulsa o kahit sa bangko. Kung biro man ito, Bakit alam mong walang bakas sa bulsa? Bakit dinukutan mo? Sinubukan mo dinukot yung bulsa ni BP Sara? nakakatawa. Natatawa nga. Dahil kung walang cash Oh. o cash deposit, ang tanong, Nasa kahon. paano umikot ang pera? No, yun lang. At kung walang laman ang bangko, paano lumaki ang yaman? Oh, yun lang. At paano nakapag-deposit si Congressman Percy Sendanya sa isang bank account na nakapangalan sa Vice Presidente? Hindi mo alam kung paano nag-deposit? Madali lang. Basta alam mo yung account number at anong pangalan. Mag-deposit ka. Basta tama lang. Deposit. Hindi na may tanong yung paano. Itong sabihin ay ang Vice Presidente ang kaisa-isang opisyal sa buong Pilipinas na walang land bank account? Sigurado ka. Final na ba yun? Ang mga tanong na iniwan ng SALN. Pangalawa, ang AMLC at ang bilyon-bilyong galaw ng pera. Sabi mo walang pera. Bakit meron? Bakit sabi mo wala? Bakit meron? Sabi mo kanina wala, hindi sinulat. Baka hindi mo lang nakita. Dahil lang tinignan mo, sinigurado mo wala to ha. Hindi mo hinanapan, baka nasa ibang page. Nasa others, dinagay nasa others. Pag tingin nyo na wala talaga, wala. Yun na. Pero nasa others. Bakit sa others? Isang ahensang walang kinikilingan. Ah. Isang ahensang sumusunod sa datos. Ah. At sa pagtatanong ni Congressman Terry Ridon, nakita natin na ang datos ay malinaw. Kinumpirma ng AMLAC ang mahigit 630 covered transactions at 33 suspicious transactions Yun. na nagkakahalaga ng kabuang 6.7 billion pesos. Wow!
Udi, wow. Siguro, magandang isipin kung gaano kalaki ang halagang ito. Mahigit 6 na bilyong piso. Oh, di yaman. Kapag ang SALN ay nagsabing zero cash o cash deposit, pero ang AMLAC ay nagsabing 6.7 billion, hindi na ito simpleng discrepancy lamang. Yun. O kahit ang basehan natin ay ang net worth na 88 million, Tapos? napakalayo pa rin nito sa bilyon-bilyong transaksyon na nakita ng AMLAC. Wow. Ito na ang tinatawag ni Congressman Chel Jokno na smoking gun. Pangatlo, ang mga paratang ni dating Senator Sonny Trillanes na Yun, naniwala kayo dyan. 10 taon. O, biro mo? Ganyan katagal Ganyan ang katagal. hinintay ni Senator Trillanes. Oh, dahil galit siya. Ganyan katagal pinagdudahan ang kanyang mga aligasyon. Mga aligasyong patungkol sa mga bilyon-bilyong piso na pumasok sa mga account ng mga Duterte. Yun, ng mga ha. Ngunit noong April 22, ang mga ito ay hinarap Oh, dito makikita dito mga kababayan. Hindi lang si Sara Duterte ang puntarya dito to. Buong angkan ng Duterte. Impeachment na, ito impeachment ha, pero buong angkan. Noon dati sa impeachment, kay Estrada, sino pa yung si Justice Corona, hindi naman sinama buong angkan. Pero dito lang matindi to si Sara Duterte. Ganito sila ka-insecure sa mga Duterte. Kaya kahit hindi impeachable si Polong, hindi impeachable si Kitty, hindi impeachable si PRRD, hindi impeachable si Baste, ay sinama na. Kung baga, itong bulan nila ngayon, magiging pang-jackpot. pumili ng mga transaksyon at lahat ng ito ay kinumpirma. 18 out of 18. 18 sa 18. Pero, nang binilang muli, mali pala. Dahil ang totoo, 19 out of 19 ang confirmed transactions. Udi, wow. Hindi ito tsamba. Hindi ito coincidence. Ito ay confirmed. Magaling yung fishing ninyo. Magaling yung fishing, exploration ninyo. Exploration. Kung baga, ano talaga? Kung sa Bisaya pa, nanahid ka mo. Alam mo yung panghuli ng isda? Hindi panghuli, pang-stop ng isda. Yung pinakapino na net sahid yung tawag sa amin na pati pinakamaliit na dilis mahuhuli pa. Yun. Parang chismis lang. Parang. Ngayon, may official record na. Wow. At nang mag-match ang mga paratang ni Senator Trillanes at ang official record, lalo pang luminaw ang katotohanan. Langan talaga. Nakahanda naman yung paratang. Tapos gawa kayo ng record. Sa madaling salita, SALN, Oh. AMLC report, Oo. at ang paliwanag ni Senator Trillanes, Wow, naniniwala naman kayo. iisang direksyon ang tinuturo. O yan. Anong At gaya tinuturo? ng sinabi
ni Deputy Speaker J.J. Suarez. O yun, kayo-kayo lang dyan. Hindi talaga tumutugma Maniwala ang talaga kwento kayo dyan sa isa't sa isa. kwenta. Wow! At sa puntong yon, mabigat ang binitiwang tanong ni Congressman Benny Abante. Oh, Sinasabi nyo, oh, simpleng buhay? oh. Pero paano naging simple kung milyon-milyon ang payout? Wow. Dito Tapos sa naniwala. milyon-milyong payout, may mga pangalan na nabanggit. Oh, sino pangalan? Mga pangalang hindi basta-basta Wow. makakalimutan. Ay. Names like Ala, name drop Michael kayo. Yang. Ayun, Michael Yang. and Sammy Uy. Sami, oy, sige, name drop pa kayo. These Sige. are not Oh, sige. ordinary names. Oh, hindi ordinary Lalo yun. na Ayun. dahil napakalaking pera ang pinag-uusapan. Ayan, nako. Nako, At pinakamalaki base sa talaga. pahayag ni Senator Trillanes, Hmm. merong pahiwatig na isang pattern, Hmm. isang sistema. Hmm. At dahil dito, Hmm. dapat magkaroon pa Hmm. ng mas malalim pa Mm. na investigasyon. Oh, imbestiga pa. Dagdagan pa na isa. Kailangang tukuyin Dagdagan pa. ang buong lawak ng network na ito. Hmm. Kung sino ang sangkot. Paano gumalaw ang pera? Hmm. Saan ito nagmula? Hala. Hindi ito pwedeng baliwalain. Oh. Tapos. This warrants Mm. a separate, focused, Mm. and full-scale investigation. Wow. Sige. In this light, we humbly invite the attention of the AMLC, the NBI, Mm. the DOJ, Mm. and the Ombudsman. Oh, di, sa puwata na. At Demolisyon. pagkatapos ng diskusyon patungkol sa SALN, Wow. sa AMLC report, at sa pahayag ni Senator Trillanes, tumuloy tayo sa ibang ebidensya. Saan? We also examine corporate records through the SEC. At ang bumuluga sa atin ay isang malinaw na palaisipan. Then? Nakita natin na may kumpanyang nabanggit sa SALN na hindi naman kinikilala ang Vice Presidente bilang stockholder. Bakit? Napaisip tuloy tayo Hmm. na baka ang mga pangalan nakalista Oh, baka. ay mga anino o dami lamang. Oh, hindi pala kayo sigurado. Bakit hinusgahan nyo na? Baka. Baka dami. Hindi pala kayo sigurado. Bakit binasa nyo yung hatol? Ito lang nagbabasa ng hatol na may baka. Mayroon namang isang kumpanya Hmm. na nagmamalaki ng gross income. Oh. Daang-daang milyon. Nako. Ngunit ang profit margin Oh. ay tila nakapagtataka. Bakit? Less than 1%. Oh, bakit? Problema ba yun? Habang ang ibang kumpanya naman Oh. ay wala talagang kita Oh. at puro net losses. Oh. Tapos, lusis pala. Tapos pag malugi ka sa negosyo mo, may kaso. Palugi eh. May problema. Baka charity yun, charity. Pamimigay mo na lang eh, di ka naman kumikita dyan. Sa gitna ng pagtatanong ni Congressman Lordan Suwan, Ayan. nakita natin na mayroon ding isang kumpanya Hmm. kung saan aktibo ang Vice Presidente Wow. bilang stockholder Mm. at board member. Wow. Kaya bumabalik ang tanong, Hmm. maaari ba na maging aktibo sa negosyo ang isang nakaupong Vice Presidente? Pwede. Maaari ba na maging public servant sa umaga at negosyante sa gabi? Pwede.
Public servant sa umaga, asawa sa gabi. Ikaw Luistro, mag-trial sa umaga. Pag sa gabi, mag-trial ka pa rin? Asawa ka. Ha? Hiraw. Ito, dumako tayo sa kahon. Ngayon? Isang selyadong kahon mula sa BIR. Oh. Punong-puno ng ebidensya. Puno. Bakit Ngunit, alam mo? nananatiling sarado. Huwag mo nang buksan. Alam mo naman palang ebidensya. Huwag mo nang buksan. Baka, ano yung laman ng kahon? Sabi mo, punong-puno na ebidensya. Baka nangalhati lang ng papel yun. Selyado. Nandyan daw ang mga report ng Vice Presidente sa kanya. Ngayon, para kayo nagbasa ng hatol, bakit may daw? Mayroon daw. Pinabasa mo parang hatol na eh. Kumbinsido na kayo, bakit may daw? Pag sigurado ka, walang daw. Alisin mo yung daw, balik. Basa. Mahabang panahon. Ibig sabihin, kung hindi maipaliwanag ang bilyong-bilyong transaksyon na nakita ng AMLC, nasa loob kaya ng kahon na iyan ang paliwanag? Sagutin mo. Nasa harapan mo yung kahon. Bakit dito ka nagtatanong? Pwedeng pag-isipan. Kung ang SALN ay nagsasabing walang cash at cash deposit at 88 million ang laman ng kabuang net worth, paano ito itatapat sa report ng AMLC na nagpapakita ng mga transaksyon na umaabot sa bilyon-bilyong piso? At kung ang negosyo ay lugi, ayon sa SEC, at ang sahod bilang Vice Mayor, Mayor, at Vice Presidente ay hindi naman aabot sa 100 milyon, saan? Saan ang galing ang bilyon-bilyong transaksyon? Ang tanong, babatas, mga minamahal nating kababayan, ang tanong, nasa loob ba ng kahon ang kasagutan? Hulaan mo. Bagamat pansamantalang ipinagpaliban ang pagbukas ng selyadong kahon, malinaw sa ating lahat, ang kahong iyan ay hindi lamang kahon ng papel. Iyan ay kahon ng napakaraming katanungan. Katanungan na dapat sagutin at dapat suriin sa tamang panahon. Pagkatapos ng mga revelasyong ito, agad-agad nag-react ang kampo ng Vice Presidente. Natural. Muli, 3 punto ang malinaw sa reaksyon nila. Una, sabi ng mga abogado, handa raw sumagot ang Vice Presidente. Handa raw siyang humarap. Pero sa Senado. Oo naman. Hindi dito. Oo. Ayaw na harapin ng buhaya. Sa Senado. Ang upuan ng Vice Presidente ay nananatiling bakante. Magangati dyan. Tuloy tayo. Kung doon siya sasagot, hindi ba kinikilala na rin niya na meron ng sapat na ebidensya dito? Kayo naghanap ng sapat ng ebidensya. Bakit si BP Sara ang kumikilala? Di ba hinanapan nyo dyan probable cause, mga ebidensya? Bakit? Bakit si BP Sara? Bakit?
Bakit si BP Sara mag-confirm sa mga ebidensya? Kayo ang mag-confirm sa ebidensya. Dahil kayo ang nagparatang. Ngayon nga, hinahatulan nyo na, binabasahan nyo ng hatol, tapos ngayon, maghahanap pa kayo ng probable cause. Sa Senado ang kasong ito. Pangalawa, tungkol sa mga naibunyag ng AMLAC, lalo na yung 6.7 billion. Wow. Hindi raw nila sinasabing tama o mali ang mga numerong ito. Ngunit ang payo nila, be cautious. Mag-ingat daw tayo. Oh, ingat kayo. Mag-ingat. Oh. Naalala tuloy natin si John Lloyd Cruz sa kanyang karakter na Popoy. Dinamay mo pa si Popoy. Kapag pinapayuhan tayo ni Popoy na mag-ingat, Oh. damang-dama natin ang pagmamahal. Wow. Yan talaga ang paalala ni Popoy. Ingat tayo lahat. Dahil mahal kayo ni Pero Popoy. dito, Oh. ang bilin nila na mag-ingat tayo ay mukhang hindi galing sa malasakit. Tila isang babala. Talaga? O baka nga, isang babala. Babala nga, ingat. Mag-ingat. Oh. Sa harap ng bilyon-bilyong piso, iyan ang sagot. Napakasimple ng tanong. May pera ba o wala? Mayroon bang 6.7 billion na gumalaw sa ilalim ng mga pangalan nila? At kung mayroon, saan galing? O dito pangalan nila. Dito ang tinutukoy dito mga kababayan. Si Sara, impeachment to ni Sara. Pero bakit nila? Isasama buong angkan ni BP Sara? I-impeach ang buong angkan ni BP Sara. Tapos si Sara Duterte lang ang impeachable officer sa kanilang angkan. Dahil isama si Kitty. Baka si Hanilit pa yon, isasama pa siguro yon. Si PRRD, nakakulong na, isasama pa. Si Pulong, si Basdi, isasama pa siguro. Yung mga apo, mga anak ni Pulong, isasama pa. Baka yung asawa ni Pulong, asawa ni Basdi, baka isama pa. Hoy, kayo dyan sa taga Davao, kayo mga supporter ni Duterte na may mga trabaho na may negosyo, baka mas mapasama pa kayo. Ingat-ingat kayo dyan sa Davao. Dahil itong mga sumusuporta kay sa mga Duterte, naku po, yung mga mayayaman, mga negosyante, handa-handa kayo dyan. Sali kayo dyan. Tapos tayo ang mag-iingat? Be cautious daw? Anong klaseng sagot yan? Hindi naman yung sagot. Winarningan kayo dahil may mali. May mali. Yung mga lahat na maparatang, binulgar ninyo na ng harap-harapan. Kumbaga, sinasabi niyo na konbiktado na si BP Sara. Kaya, pinayuhan kayo na mag-ingat-ingat kayo dyan sa ginagawa nyo. Dahil pag trabaho lang nyo ito, proseso pa lang, walang problema. Pero sa tingin ko dito mga kababayan, itong chairwoman at saka itong mga member dito sa Justice Committee, pinipersonal na nila ang presidente. Ang vice-presidente, dinadahilan lang nila itong impeachment, kumbaga trabaho daw nila. Pero, sino ba to sila? Diba sa unang impeachment ni BP Sara, ito rin mga tao nag-impeach, nagtaas ng kamay o anong ginagawa nila? Sila din nag-impeach. At anong maasahan natin nila dito? Fair? Kaya tama lang, binastid sila ni Sara. Hindi sila sinipot.
Kasi baka raw bloated ang 6.7 million na binanggit ng AMLAC. At baka paikot-ikot lamang ang pera, kaya lumaki ng ganito. Theoretically, posible. Pero isipin natin, mga kasama sa komite, sinong matinong tao ang gagawa niyan? Kayo lang. Anong klasing tao Parang kayo. ang paglalaroan ang pera ng ganoon? Sa isip nyo lang yun. Paikot-ikot, palipat-lipat, Mm. inflow, Mm. outflow, Mm. sa loob ng napakaraming taon. Mm. Para ano? Para umabot sa bilyon-bilyon. Mm. O baka naman, ito na nga ang binabanggit ni Congressman Sia Adjong Si Ajong pa. na nilalabhan na ang pera. Saan galing ang Ayon pera? sa kanya, ang paulit-ulit na labas-pasok ng pondo ay senyales ng money laundering. At kung ganoon, lalo itong dapat ipaliwanag. Kaya malinaw ang panawagan. Tapos? Huwag manghula. Kayo nang Huwag hula. mag-assume. Ang vice-presidente mismo ang dapat magpaliwanag. Kung Hoy! walang Kayo nag-akusa. Kayo magpaliwanag doon sa akusasyon ninyo. Kayo ang mapapatunay doon sa akusasyon ninyo. Sa legal na pamamaraan. Diba, may tinatawag kayo ng due process. Ayaw na, sinumban ninyo. Inunahan nyo na eh. Inunahan nyo yung proseso. Naghanap pa kayo ng probable cause. Natapos na ninyo ng may substance form and ano ba yun? May grounds na. Tapos ngayon, dinagdagan pa. Kulang pa. Doon na sa tamang. Kaya sinabihan na kayo ni BP Sara, harap siya doon sa mga tamang korte. Tamang binyo. Dahil pag andyan na harap, di ba? Dito sa ginawa mo, Listro. Dito sa ginawa mo dito, ha. Kung harap dito si Sara, magmukha lang siya ditong tanga. Nakikinig lang doon sa lahat ng mga sinasabi nyo, sa lahat na ipupukol ninyo, sa lahat ng mga ipaparata nyo, sa lahat ng ipumukha ninyo ni Sara para si BP Sara magmukhang magnanakaw, magmukhang mandaraya sa harapan ng sambayan ng Pilipino. Kaya karapat-dapat lang na si BP Sara hindi talaga sumipot dyan dahil ito lang ang gagawin ninyo. Kinikilala nyo si BP Sara na pangalawa sa pinakataas na opisyal ng ating bansa, pero ganun ginagawa ninyo. Kaya karapat-dapat lang na hindi kayo siputin. ipakita ang accounts. Pero bakit hindi ginagawa? Bakit patuloy ang pag-iwas? At ang pangatlo, sa reaksyon ng defense team. Ito na nga, may bagong reklamo na naman daw na inihain sa Office of the City Prosecutor. Bagamat wala pa tayong natatanggap na opisyal na kopya ng nasabing reklamo, let me say this, handa tayong harapin ito. Good. Harapin Pero mo. pansinin natin, kung totoo ang mga ulat, ang tinutumbok ng reklamo ay ang sabina natin at ang proseso ng paglabas ng AMLAC report. Hindi ang nilalaman ng AMLAC report. Klaro, hindi itinatanggi ang mga bilyones na nabanggit sa AMLAC report. At tila inaamin na
May bilyon-bilyon. Oh, kita mo dito ha? May sarili na silang judgment. Ito ha? Clarificatory hearing tong ginagawa nila. Pero may judgment na sila. Hindi ako abogado ha. Nakikinood lang ako sa tamang proseso. Kaya itong mga impeachment, itong mga kaso-kaso, kung ano mga kasong may papanalo, 'di ba may mga itong kaso versus ito ang ginawa. Ito ang tama. Pero ito sa kanila ay para silang prosecutor, para lang sana mapatunayan, mapatibay itong mga ebidensya nila na tinutukoy nila. Pero ang nangyari, kulang pa yung ebidensya nila, naghanap pa sila. Tapos yung hinahanap nila, parang pinapakain pa sila ng ibang mga witnesses nila. Sinusuportahan pa yun ng ibang mga witnesses nila ng mga dokumento na lahat mga paratang, sinugab naman ito. Ay doon, nagkaroon na sila ng judgment. Nagkaroon na sila ng si BP Sara ng mukha ng convicted. Kawawa naman tong presidente ko sa 2028. Ako po, BP Sara, stay strong ka lang. Andito pa kami. Habang hindi pa ikaw na-impeach, dito pa kami. Kahit ma-impeach ka ba, dito pa kami, dito pa. Huwag kang mag-alala. Itong mga mukha nito, mga kababayan, itong mga mukha nito, tatandaan natin ito, markado na to. At ang tanging reklamo lamang, bakit ninyo kami binulabog? Magreklamo na sila hanggat gusto nila. Oh, wala nang problema. Ngunit hindi nito mababago ang isang simpleng katotohanan. Ang konstitusyon ang pinakamataas na batas. Kaya nga, nagreklamo sila doon dahil may paniniwala sila sa konstitusyon. Pag naniwala kayo sa konstitusyon, naniwala din sila sa konstitusyon. Ngayon, ang korte na magsabi na itong paniniwala mo, tama. Itong paniniwala mo, mali. Diyan na makikita ang tama at mali. Parehas lang kayo may paniniwala. Kumbaga, parang sa Biblia to mga kababayan, itong konstitusyon natin. Ito ang Biblia na Pilipinas. Itong Bible sa religion natin, Christian or whatever na mga ibang sikta sa Christian, iisa lang ang Biblia, kanya-kanya tayong interpretasyon. Yun ang nangyari dito sa Justice Committee at saka itong nagrereklamong mga apektadong personalidad na hindi naman sila impeachable personality. Bakit sinama sila doon? Tulad na lang ng asawa ni BP Sara. Bakit sinali? Pwede ba yun? Na ang impeachment nakatubok lang specific sa tao. Sa isang tao, hindi yung damay-damay na. Konstitusyon. Lahat ng opisyal ay dapat may pananagutan sa taong bayan sa lahat. Ikaw, mananagot ka! Mananagot ka! Dahil galit-galit kayo dyan sa mga negosyo ng mga Duterte dahil may utang ka raw eh. Kaya tudo kayod ka dahil magkano yon, milyon din yung utang mo, di napakalaking halaga yon, di pilitin yung ma-impeach si BP Sara para mag-quits yung utang mo eh. Anumang limitasyon na nilikha ng ordinaryong batas kasama ng Bank Secrecy Law ay hindi maaaring manaig laban sa mandato ng konstitusyon para sa public accountability. Itong mga batas sa AMLAC, itong mga batas sa Bayar, saan ba galing?
Diba lahat ng mga batas nakabase sa konstitusyon? Saan ba galing? Sa committee ito, ang boses ng utos na iyan. Kaya nga, pwede tayo mag-issue ng nararapat na sabina. At Pwede. lalo na sa kaso ng impeachment, pwede nating hingiin ang report ng Anti-Money Laundering Council. Sige, pwede mo pala. Mga kagalang-galang na mambabatas, mga minamahal na kababayan, Gagalang-galang pa kayo? dagdagan pa natin ito. Oo, dagdagan Listen pa. to this. Kulang pa. Hindi nilikha ang Bank Secrecy Law para maging taguan ng hindi may paliwanag na yaman. Wow. Ang layunin ng Bank Secrecy Law Oh. ay protektahan ang lehitimong deposito. Oh. Hindi pagtakpan ang kahinahinalang galaw ng bilyon-bilyong piso. Oh, kayo man lang naghinala dyan. Yung bangko, yung AMLAC, may reklamo ba? Iba kayo man lang may reklamo? Ng AMLAC ay siyasatin ang mga kahina-hinalang transaksyon at iulat ang mga ito sa kinauukulan dahil ang pagpapalabas ng katotohanan ay hindi paglabag kundi pagsunod lamang sa mas mataas na prinsipyo ng pananagutan. Yon ang ginagamit ninyong rason para madimulis ninyo ang Duterte. Gamitin ang batas para makalusot kayo para mapigilan ninyo si BP Sara na magiging presidente sa 2028. Yun. Para mapigilan ninyo ang vice presidente na maging presidente sa 2028. Yun ang misyon ninyo. At baka sakali maimpis din ang utang natin. Mai-impeach ang utang natin. Matanggal. There is nothing to hide. There is no reason to hide. There is no reason to obstruct. Wow. The only people Huwag who magalit. fear the disclosure of this transaction. Grabe to si Luis Truno. Nalala ko itong City Palabras eh. Yung sa, sa Bernie Santo, City Palabras. Kaling pala ito City Palabras. Dirty secrets. Transparency is the only response of those with integrity. Everything Ito to, integrity to ha. Transparency daw. Anong ginawa niya? Pero mo, may kaso daw yung asawa dito na hindi ka tanggap-tanggap na kaso tapos tinago niya asawa niya. Tapos ngayon, sasabihin mo transparency? Isa lang masasabi dito mga babayan na huwag natin pairalin ang ating pagkahipokrito. Pwede ka naman gumamit na ibang term na hindi alata na itong term na ginamit mo hindi mo nga kayang gawin. Ginamit pa ninyo ang kapangyarihan as nasa kamara. So, ginamit ninyo ang kamara, ginamit nyo ang komitiba para lang paghabol. Dahil ito, demolition job to eh. Demolition job to. Ginamit nyo yon. Pera ng bayan din ginamit ninyo.
Pinipersonal niyo ang presidente, ang vice-presidente. Saan ko pa nakikita? Kung nakawan lang ng pera yung hinahanap nyo, bakit yung kay presidente ang mas marami pa siyang mga witnesses? 18? 18 plus kay Gutesa, 19. Idagdag pa yung kay Saldico. Idagdag pa yung kay Martin Romualdez. Dagdag pa yung mga nasa DPWH. Bakit walang ganun? Choose. At tandaan natin, dati pa nilang sinubukan Naharangin sa kagalang-galang na Korte Suprema ang kapangyarihan ng komite na mag-issue ng sapina. Pero hanggang ngayon, walang temporary restraining order o kahit direktiba galing sa Supreme Court. Kaya malinaw, we shall proceed. Proceed. At yan ang tatlong bagay na ginawa nila. Una, nagdeklara sila na handa silang sumagot sa Senado. Pangalawa, sinabihan tayo na mag-ingat daw tayo. Oh. At pangatlo, ang pag-file ng panibagong reklamo laban sa atin. Oh. Ano masama dyan? At ngayon, Karapatan nila yun. narito na tayo sa puntong ito. Oh. April 29. Oh. Itutuloy natin ang pagdinig. Ituloy. Kung ang nakaraan ay tungkol sa numero, Oh. Ngayon. ang pagdinig ngayon Oh. tungkol sa pagkatao. Oh. Hindi lamang kung saan napunta ang pera. Okay lang yun tungkol sa pagkatao ni BP Sara. Bira lang yun yung mga buaya mag-usap tungkol sa tao. Dito pag magkaharap-harapan yung mga buaya, ang pag-usapan nila tao. Hoy, Rene Bay, buisit ka! Huwag ganun! Tao rin sila! Oh, tao din pala. Akala ko buhaya. Bira lang kasi mangyari yon na pag ang buhaya mag-usap, tao pinag-usapan. Kakano ko naman, no? Sino ang may hawak nito? Hindi lamang transaksyon, kundi ang intensyon. Today, this committee will therefore continue its pursuit of the truth. Sisimulan natin sa selyadong kahon na galing sa BIR. Isang kahon na naglalaman ng mga dokumento na maaaring magbigay linaw sa mga katanungan natin. Pero hindi tayo titigil dyan. Dahil pagkatapos niyan, pupunta tayo sa mas malalim at nakababahalang usapin. We will examine allegations involving threats, intimidation, possible violence, destabilization. Wow! Ang paratang na, kung totoo, ay hindi lamang nakakaalarma, kundi lubhang mapanganib para sa ating lahat. 1 year na May yon mga video. nakalipas. May mga salita, Oh. may mga pahayag na kailangang patunayan. Wow. Patunayan. Kaya inaasahan nating marinig ang paliwanag ng NBI, Ay, sus. National Nako. Bureau of Oh, Investigation. wow. Noon dati, saludo Sila ko sa ang NBI. magdadala ng mga video. Saludo ko Sila sa ang NBI tutulong dati. sumagot sa mga karagdagang katanungan tungkol sa mga ito. So let us be clear. This is no longer just about discrepancies. This is now about character. Wow. Sino ba talaga
ang vice-presidente. Di mo alam? Siya ba talaga ito? Oh, bakit? Ang vice-presidente? Ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng Republika ng Pilipinas Oh, siya. na malinaw Mm. na nagbanta Mm. sa buhay Sa buhay. ng presidente. Ah! Na nagutos. Na nagutos. Hindi mo alam ang konteksto bakit niya nasabi. Nag-pick up ka lang ng isa doon. Ang sabi ng presidente, basta patayin ako, basta mamatay si BP Sara, yun ang kondisyon niya. Ipapatay din niya, may inutusan niya. Basta mamatay siya, patayin din yung tatlo. Pero habang buhay si BP Sara, safety yung tatlo. Yun ang konteksto yun sa sinasabi ni BP Sara. Na kung mamatay siya, may kondisyon kung mamatay siya. O ngayon, buhay pa naman si Sara, safety yung tatlo. Di mo alam yun? Ang presidente, Hmm. siya ba itong uhaw sa karahasan Wow. na nakuha pang magsalita tungkol sa pagpugot ng ulo ng presidente? Tungkol yun sa mga PMA, di ba may mga graduate, tapos karamihan dyan magbibigay ng relo. Parang gusto sanang hingin yung relo, hindi binigay ng Pangulo. Kaya, nadismaya ang BP. Sarap itong pugutan ng ulo Parang ganon. Hindi niya binantaan. Nainis lang siya sa ginawa ng Pangulo dahil walang pakiramdam doon sa mga sundalong bagong graduate. Sa hirap-hirap pa naman ng training. Tapos yung tao na yun ang magdidepensa in every citizen at lahat na kung anong meron sa Pilipinas. Kunti lang yun. Yun ang tradisyon dahil dati si Piara din na nag-attend dyan sa seremony sa PMA, binigyan niya yung relo niya. Magkano lang yung relo? Tapos kay Bongbong Marcos binigay pa? Hindi. Kaya nainis si Sara. Sarap itong pugutan May krimen na ba doon? Is she a public servant? Bound by the same laws as the person on the street? Or one who believes she is above the law? Siya ba ay lingkod bayan? Dito mga kababayan halatang halata dito sa habang tumatagal itong basa ni Luis Roy dito, pagalit na pagalit siya kay BP Sara. Nawala na ang kanyang pagka-professional dito. Nagalit na siya personal kay BP Sara dito sa binibabay na basa niya. Ito naman nagsulat sa binabasa niya, lalong pina-excite yung maigi ito si Luis Roy, lalong ginagatungan. Kaya kita nyo mga babayan, pasigaw na pasigaw at saka galit na galit. Kita mo sa mukha ni Luis Roy dito. O isang makapangyarihang tao na gustong paluhurin ang batas. Ano ba talaga ang kanyang tunay? Ganito nila binali. Ang gusto ni Sara sundin ang batas. Pero anong sinasabi nila dito? Si Sara pang lumalabag at paluhurin ang batas. Hoy!
Marami nang bukas ang isipan, hindi nyo na mabubula ang sambayan ng Pilipino. May naniwala naman sa inyo, hindi naman pwedeng wala dahil kayo kayo magkarap-harapan niya. Kayo lahat dyan na andyan sa kapulungan na yun. Ako po, kayo man lang din. Kayo lang magkaintindihan dyan sa mga gusto ninyong mangyari doon sa task na ginagawa ninyo. Pero sundin nyo lang ang script. Baka hindi kayo maliligaw. Iyan ang tanong natin sa araw na ito. Iyan ang susubukin nating sagutin. At sa huli, babalik tayo sa pinakasimple, ngunit pinakamabigat na tanong sa prosesong ito. Sa gitna ng mga paratang laban sa Vice Presidente at sa gitna ng mga ebidensya. Paratang pa lang pero konbiktado nyo na. Hanggang dito lang po mga kababayan. Alam mo natin dito ano ang kalalabasan nito nila. Gusto pa rin nilang idiin ang Vice Presidente dahil ito naman ang task nila. Ito naman ang script nila. Kahit pa sabihin dyan, kahit pa kung saan-saan mga ebidensya dyan na nasa harapan nila, kung may mga discrepancy dyan na pabor sa presidente, hindi nila yon pagtuunan ng pansin. Itong kabilang side na makapagpatibay sa kanilang mga hinala, makapagpatibay sa in-establish nilang ebidensya umano laban doon sa ating presidente sa 2028. At hanggang dito lang po mga kababayan, ito po si Renibay. Hanggang sa muli nating video tayo magkita-kita tayo. At mabuhay ang bansang Pilipinas. God bless us all.